Hi! Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Kumusta po kayo mga kababayan sa amang panig ng mundo, sa amang bahagi ng Pilipinas? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at patuloy na malakas ang ating loob para harapin ang lahat ng mga paghamon na ating sinusuong sa ating pagdaloy sa pang-araw-araw na buhay po natin. Maraming salamat at kasama naman po ninyo ngayon sa isang video talakayan at video analysis si Ka Eric. At ako po ay lubusang nagagalak dahil hindi nyo po iniiwanan ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Bagamat po ang live natin ay once a day na lang, every 9:15 p.m. in the evening. At kung minsan po, pag may mga meeting sa barangay o sa komunidad, si Ka Eric sa ating Bangon Sambayanan po, ay hindi ko na gagampanan ang ating pagkakaroon ng live balita at talakayan with Ka Eric. Pero I see to it na dapat po mayroon tayong video analysis upang masubaybayan po ninyo ang mga kaganapan at mga mahalagang pananaw sa mga balita po na sumasabog sa ating pang-araw-araw na pagdaloy sa lipunan at ang komunidad na ating ginagalawan. Sa lahat po na nagtatanong kay Ka Eric, kung papaano po kayo makakatulong sa ating pagbubuo ng community movement, yung people's movement natin na tinatawag na Bangon Sambayanan People's Movement, pwede po kayong tumulong in whatever capacity through your voluntary and sincere support sa ating line of support po na ginagamit. Ang numero po ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kailangging po yan na name and na number. Ruhilda Celis, yan po ang wife ko. At siya na rin po ang nagsisilbing line of support coordinator para sa Bangon Sambayanan People's Movement. Ayan. And of course, siguro bago matapos ang buwan ng October, ay baka maaabot po natin ang target natin na 80,000 subscribers para po sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Yehey! Ayan. At dahil po dyan, ay utang na loob ko po sa inyo na nakakapagpatuloy si Ka Eric na magkapagbigay ng advocacy at mga tamang pagtanaw at paninindigan sa kung ano po ang ating pag-unawa sa mga kaganapan po sa ating bansa na mahalaga po sa ating pagsusulong ng advokasya at pagkakaroon ng kampanya para maitayo at maisulong din natin ang mabuting pamamahala, ang pagtutol at paglaban sa usapin po ng korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan. Ayan. So, simulan po natin ang unang bahagi ng ating video analysis. Medyo mapait lang po mata ni Ka Eric dahil po sa kulang sa tulog. Sunod-sunod ang mga schedule ko po ng mga pagpupulong, mga community forum sa iba't ibang mga barangay at komunidad sa paligid po ng Metro Manila and even sa Central Luzon and sa Calabar Zone o yung tinatawag na Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon area. Ayan. So, ngayon po, nagpahayag na naman si Senator Amy Marcos, ang kapatid ni Bongbong Marcos Jr., na kanyang tinututulan ng mariin ang panukala na gagawin o pwedeng gamitin na state witness itong tambaluslos na si Martin Romualdez. Ay, sino ba naman ang papayag sa kalokohan na yan? Isang katarantaduhan po yan. Kaya nga, hindi natin pwede masisisi ang taong bayan na talagang tinitingnan nila na ang punong salaring kriminal ay hindi lamang po si Martin Romualdez. Kung bakit nagkaroon ng malawakang pandarambong, sistematikong pagnanakaw at malaliman at malubhang korupsyon sa pundo ng bayan na ginagawa sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Sapagkat hindi lang po yan si Romualdez, kundi pati si Bongbong Marcos Jr. The continuing silence, yung patuloy po na pag-style tahimik, deadma, at parang hindi niya alam at walang alam na ipinapakita po ni Bongbong Marcos Jr., may kaugnayan sa sumasambulat na katotohanan, mga pagbubunyag at mga pag-uugnay kay Martin Tambaluslos Romualdez na pinsan nila dito sa dambuhalang iskandalo at karumaldumal na krimen ng crime of the century, itong 1 trillion pesos na pagnanakaw at pangungurakot na nangyari sa kaban ng bayan
na pinayagan po ni Marcos, kinonsinti at pinakinabangan obviously, at ngayon po ay tahitahimik ang kulukoy na si Marcos Jr. na gagawing state witness si Martin Romualdez. Dapat po kategorikal ang kanyang pagbanggit. Ang mga guilty o mayroong apparent na mabigat na pananagutan, bagamat nasa investigation phase pa ang ginagawa hinggil sa paghabol at pananagutan na maparusahan at talagang mapakulong at mapanagot ang mga sangkot sa pandarambong na ito, hindi na po maitatanggi na talaga namang napakalalim at napakalawak ng nagiging pagkakasangkot ni Martin Romualdez dito po sa isang sistematiko, highly organized and well-orchestrated na pagnanakaw at pangungulimbat at pandurobo sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng maskara ng flood control projects. Ayan. So ngayon, mabuti po at nagsasalita mga kababayan, itong si Senator Amy Marcos. At sinasabi nga niya na naniniwala siya na malaki po ang pananagutan at mabigat ang obvious and apparent guilt and involvement ni Martin Tambaloslos Romualdez sa mga nangyaring pagnanakaw at pandarambong ng mahigit 1 trilyon pesos na pundo ng ating kaban ng bayan, na ang nag-execute po ay itong mga kagaya ng alipores ni Martin Romualdez na sila Saldico, na hayahay ang buhay, no? Nagnakaw na, nandambong at nandurobo at nagpasasa sa bilyon-bilyon na pundo na ninakaw mula sa kaban at pundo ng bayan, and yet parang turista pa na may mga bodyguard na namumuhay sa Europe ngayon si Saldico, na ang itinuturo ni Mayor Magalong sadyang pinatakas, pinoprotektahan, pinapalusot at pinapatago ni Martin Romualdez. Of course, with the consent of Marcos yan, ni Bongbong Marcos Jr., sapagkat maidudugtong at maituturo sila ni Saldico kung magkano at magkailang beses po na sila ay nakapagkamal ng mali-maleta at limpak-limpak na ninakaw na kayamanan. So kaya nga nila pinatakas si Saldico. Ngayon, it is another very, very dangerous na maniobra na hindi man lang pinupuna at hindi man lang sinisita ni Marcos Jr. itong maniobra na magpakilala parang inosente, walang kinalaman at parang tagapagsalba pa ang datingan ngayon ni Martin Tambaloslos Romualdez. Kalokohan po ito. Ay talaga pong mag-aalsa na ang taong bayan kung gagawing state witness si Martin Romualdez. Sobra-sobrang pang-iinsulto po yan at sobra-sobrang pagtapak sa damdamin at sa mismo sentido komon ng mga kababayan natin na nakikita naman talaga ng lahat eh. It is now beyond debates. It is now beyond discussion pa na ang punot dulo sa Kongreso ng pandaraya, paninindikato at pang-iistapa sa pundo at mga budget na nangyari, ang mga insertions, ang mga ala pork barrel na mga pinalusot, pinarada, parking, sagasa at mga unprogrammed items, lahat ng ito po ay orchestrated by Martin Romualdez upon the consent and with full conspiracy ni Marcos Jr. Alam po yan ng taong bayan. Sapagkat ang lahat ng diskarte, ang lahat ng mga maniobra at katarantaduhan na ginawa nila Martin Romualdez, nila Saldico at mga kasabwat nilang ilang senador, no? Kagaya nitong tahitahimik lang na si Grace po, nang siya pala ang Finance Committee Chairperson ng Senado, nakikipagsabwatan din kina Martin Romualdez at upang mapalusot sa vice cam ang tinatawag po na mga insertions, and even itong si the immaculate self-righteous and itinuturo na ang modus operandi ay tanim witness na si Risa Hontiveros ay involved sa mga maniobrang ito. So kaya nga hindi lahat ito magaganap. There will be no complete operational implementation sa pandarambong at pangungulimbat at pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan kung hindi pinipirmahan at pinaparelease ni Marcos Jr. ang General Appropriations Act o National Budget. And
kahapon nga tinalakay natin sa ating video analysis the other day na more than 4,000 flood control projects po ang ginawa nila Marcos ay nagpalabas ng 400 billion pesos in the guise of special budget release request. At ito ay naka-charge sa unprogrammed items. At kapag sinabi pong unprogrammed items ng budget, yan po ay nanggagaling na mga pondo sa pangungutang ng gobyerno sa mga bagong buwis na pinataw at nakuha na revenue at mga savings ng government agencies, pati na po ng Government-Owned and Controlled Corporation, GOCC. At dyan lang gagaling ang malakihang mga flood control projects ni Marcos pala, na naging kasabwat niya sila Romualdez at Saldico in 2023 and 2024. Mahigit 4,000 na mga flood control projects ang pinayagan, inaprubahan at pinapunduhan ni Marcos na ma-implement chargeable doon sa special budget request release doon sa unprogrammed items of the budget. Therefore, hindi pwede na maghugas kamay itong magpinsan na ito ng mga conspirators o magkakasabwat at magkakukutsaba. No, dapat nga sila ay tumbukin na rin sa investigasyon. Kita nyo, lumalabas ngayon tuloy na ang maniobra nila, palalabasin ni Marcos at ni Romualdez na si Saldico lang ang pasimuno ng lahat. At yung mga iilang kriminal na mga taga DPWH, no? Baka hindi pa nga isasama dito ang kulukoy na si former DPWH Secretary Bunuan, na ang anak pala nito at siya mismo ay involved din sa mga contractors at nangungontrata din. At pati itong taga Commission on Audit at mga taga DPWH, doon na lang nila ipopokus. Ibig sabihin po ay puputulin nila ang tinatawag na criminal trails papunta kay Marcos, papunta kay Romualdez. At ang isang taktika na gagamitin po nila ay palalabasin nila na behind the knowledge or sa likod ng kaalaman at walang kamuwang-muwang kunwari, si Romualdez ay nagpalusot at nagmaniobra. Si Saldico, pwede po ba yon? Siyempre hindi. At dahil hindi naman makapagdepensa pa si Saldico, pinatakas na ito, pinatago na siya, at ngayon po ay nakikita natin na talagang ito ay isang planado na iskapo at pagpapatakas, pagpapatago kay Saldico, sapagkat kahit ano pa po ang ibabato ngayon na mga akusasyon at mga revelations na lalabas, ay hindi naman po makakasagot na si Saldico upang ipagtanggol pa ang sarili niya o ibunyag pa niya ang buong operational details of the so-called crime of the century na pandarambong. So therefore, safe si Marcos at si Romualdez dahil hindi na rin nila paimbestigahan pa itong mga gang of sindikato ni Martin Romualdez na pinangalanan din the other day ni Mayor Magalong. Kagaya po nila Dong Gonzales ng Central Luzon, taga Pampanga ito, at naging Senior Deputy Speaker ito. Kagaya ni David J.J. Suarez ng Quezon Province. Kagaya po nito ni Manix Dalipi, na ngayon po ay consultant pa rin dyan kay Sandro Marcos na opisina. Kagaya na rin po nito nila Stella Kimbot ng Marikina, na pinapatawag na dapat ang mga ito at dapat ay nakalinya na rin po sila doon sa Anti-Money Laundering Council na ang kanilang mga bank accounts, ang kanilang mga ari-arian ay dapat maipaisailalim po sa petition for forfeiture, seizure, and freeze order subject to the case build-up. Yun ang mga dapat na hakbang. Yun ang mga dapat gawin, mga kababayan. Kaya nga kung may abogado sana na mga magbo-volunteer para gumawa tayo ng citizens case build-up upang ito ay mailantad at maisampa na ang kaso sa ombudsman, no? At nandyan pa yung mga tao na personalidad na aktibo pa sa loob ng Congress. Si Eric Yap, na dating ACT-CIS, no? Kagrupo ng mga Tulfo, at ngayon ay congressman yata sa Benguet Mountain Province area. Si Jojo Ang ng Wasaag, Uswag, Ilonggo, Wasaag, na kontraktor na naging kongresista at kasabwat din po sa mga anomaliyang ito according to sources as per revelations ni Mayor Magalong. Si Garjola ng CWS Party List at pati po itong si Congressman Momo ng Surigao. Marami po sila, mga 10 pa po itong si
Punyong Gabonada na naging bagman operator din ni Romualdez, ang lahat ng mga personalidad na ito ay hindi na po nababanggit. Hindi rin po sila pinapangalanan na at hindi rin po sila tinatarget yata na ipatawag pa. At doon na lang nakakonsentrate sa mga diskaya, sa mga contractors, doon sa mga taga DPWH. Not even si Bunuan tinarget, no? In fact, ang mga operations na ito ay hindi naman mangyayari kung pinapasiguro ni Bunuan na ang mga district engineering offices na ito ay hindi naging pugaran at hindi naging kanlungan ng mga katayan at mga kasindikatuhan sa pundo at bidding. In fact, sabi nga ni Yusek Bernardo at kinumpirma naman ito ni Congressman Leandro Liveste, almost 100% po ng mga bidding processes ay ipinapatupad at isinasailalim po sa DPWH, puro po yon sindikato. At minimum po 25% ang pinapatong na kinukubra. Kung ang bidding ay 1 billion para na sa proyekto na infrastructure, kaagad po 250 million dyan ang kukunin ng DPWH. At kadalasan kasabwat dyan ang congressman na proponent sa project. Siyempre, pati mga contractors. Kaya nga ang maiiwan na lang sa actual project cost implementation will be around 50%. Sapagkat ang 50% o kalahati ay nandun na po sa SOP na 25% at pati na po ang mga kay congressman, pati kay speaker, pati po kay na Bongbong Marcos Jr. na inihahatid din po sa Malacanang o sa Aguado Street o care of kay Romualdez. Lahat ng ito po ay umaabot sa 50% minimum ang ninanakaw sa bawat proyekto ng DPWH. Nagsisimula pa lang sa bidding. Kaya tama lang ang panawagan at paninindigan ni Senator Amy Marcos at ng malawak na mamamayang Pilipino na dapat hatulan, parusahan at bawian ng kayamanang dinambong itong si Romualdez. Instead na ito ay bigyan ng pagkakataon na maging state witness at parang maipakita pa niya ang gimmick niya na tagapagsalba siya ng sambayan ng Pilipino sa kumunoy ng korupsyon at pagnanakaw na siya mismo at si Marcos Jr. ang pinakapunong arkitekto kung bakit naganap, nangyari at naipatupad muli ang malawakang pagnanakaw at korupsyon at pandarambong sa pundo ng ating bayan. Courtesy ng conspiracy ni Marcos ni Romualdez. Kaya dapat po tayong magprotesta. Dapat po tayong tutulan natin at ipanawagan sa kung kailan ang kaya nga tarantado din itong ICI, no? Itong so-called investigative body na binuo ni Marcos, itong investigation or infrastructure committee for investigation or the ICI, Investigation Commission for Infrastructure, okay, or Independent Commission for Infrastructure. No, mga kababayan, hindi rin ako interesado sa pangalan yan eh. Tarantado naman yan. Gamit lang yan as instrument of publicity gimmick ni Marcos eh. Napilitan lang siyang gawin niya to. Kaya nga nananawagan ang Iglesia ni Cristo. Kasama po ng maraming mga sektor ng ating lipunan na dapat po ay nagtutuloy-tuloy. Ang Senate Blue Ribbon Committee investigation as parallel upang ang mga revelations, ang mga testimonya at iba pang pagbubunyag ay magpapatuloy nang walang hadlang at walang maniobra ng cover-up, no? At kasabay dyan, dapat open din, televised at open to media coverage, ito pong ginagawa ng ICI para hindi sila mapagdududahan. At nang sa ganun po, magkaroon ng oportunidad na magsuri at mag-obserba at gumawa ng kanilang pananaw ang taong bayan. Kaya nga po, ngayon lang lumabas itong balita na pagkatapos po na dumiskarte at gumimik si Martin Romualdez na kunwari ay inosente ang kulukoy at ang baluslos na ito, ay lumabas po ang maniobra sa balita nila na pwede siyang makonsidera bilang state witness or state protected witness. Di tarantado. Kalokohan ito. Kaya kung alam po natin ang schedule ng mga pagpupulong at investigation schedule ng ICI na ito, di dapat po kalampagin natin ito, barikadahan natin ito at tulutudong protestahan at upang sabihin natin, unahin nyo sa pag-iimbestiga si Romualdez, si Marcos Jr., ang kanyang anak, at sapagkat ang mga contractors
ang lahat sila nagtuturo na ang pangungulikta ni Saldico ay utos ni Romualdez. At kaya nga lahat ng pag-ikot nila, bago pa ito mabulgar at sumambulat ang iskandalusong krimen ng pagnanakaw nila ng mahigit 1 trilyon pesos sa kaban ng bayan using the project so-called flood control, ay aba, bidang-bida, Totoy Bibo itong si Romualdez para i-claim na ang mga pundong pinamumudmud nila sa ayuda here, ayuda there, which are actually flood control projects din ang kahalintulad na kino-convert sa cash upang gamitin sa panunuhol, pangbibili ng loyalty at bribery sa mga politiko. Yun po talaga ang katotohanan. Kaya hindi po pwedeng maghugas kamay si Romualdez. Hindi ba siya nagtataka? Bakit nakakayanan nilang magmudmud at magpakalat at magsayang, magwaldas ng mga bilyon-bilyon na pera? Saan kinukuha ni Saldico yun? Napaka-tarantado naman ng taong ito, no? Napakasama ng kanyang pag-uugali at demonyo ng pag-iisip nito ni Romualdez para paniwalaan niya ang sarili niya na inosente siya. Isamantalang sa panahon po na namamayagpag ang kanilang pandurubo at pandarambong ay bidang-bida, Totoy Bibo siya. Oh, si Speaker may dalang 1 billion. Si Speaker mamumudmod ng kalahating bilyon. Si Speaker ay magbibigay ng mga school buildings, tarantado. Ibig sabihin, alam niya at ginamit niya itong mga criminal operations na pinagsasagawa nila Saldico at ng mga sindikato nila. In fact, dapat po tumistigo din at tumutol laban kay Martin Romualdez itong si Congressman Toby Chanco, sapagkat siya nga ang nagtuturo na ang pasimuno sa small committee na nagkakaroon ng sindikato at kriminal na mga maniobra upang katayin at gawing sindikato ang budget natin ay si Romualdez. At ang si Saldico ay matadero lang. Chief executor lang ito ni Romualdez, no? Butcher. Tagapagkatay niya ito kasama po ang sindikato gang niya na pinangalanan ni Mayor Magalong. Kaya it is very preposterous. Ito po ay katawa-tawa at katarantaduhang kulukoy kapag nangyari na i-consider nitong ICI na puto maya at lumpia chapsoy ang kinalalabasan ngayon ng kanilang mga ginagawa dahil nga walang transparency, walang serious and sincere effort na ipakita sa taong bayan na sila ay walang sinisino, walang sinasanto, at sila ay seryoso na kung totoo na ugatin at talagang ipakita ang karumaldumal na naging malubha at malawak na pagnanakaw at pangungurakot na ito, ay kailangan pati po si Marcos, ang pamilya niya at ang kanilang mga kasabwat ay damay dito. Kaya nga hindi pwede na itong ICI ang pagkakatiwalaan natin. Ngayon mukhang lalabas pa na ito pa ang maghuhugas ng so-called nga pangalan at involvement at kasalanan nila Marcos at Romualdez. Aba, nagkamali naman yata kayo para lubusan yung i-underestimate ang kakayanan ng mamamayang Pilipino na intindihin ang ginagawa ninyong panggagago at pangtatarantado at pangbabalasubas. Sobra-sobra naman po ang inyong believe sa sarili ninyo, Martin Tambaloslos at Marcos Jr., for you to believe na tatanggapin ng taong bayan ang pagiging state witness ni Martin Romualdez? Oh, come on. Ang pagiging state protected witness po, may mga kategorya yan. But of course, under the law, dahil sila nga ang may kapangyarihan ngayon, sila Marcos at Romualdez, they can always twist, circumvent, and bend the law. Kagaya po ng sinasabi ni Erwin Tulfo na law bender, na bend the law. Kolokoy, bend the law. Ha, bend the law ka to. Mga kababayan, bend the law, may foot ka to. Ang pagiging mastermind, obviously, and very apparent, ni Martin Romualdez at ang kanyang pagiging chief conspirator kay Marcos Jr. sa kanilang grand scheme of criminal operations of plunder will disqualify him automatically to become and even to be considered as a state witness. Bakit ngayon pinag-uusapan itong pagiging state witness ni Romualdez? Sapagkat yan po ay nanggaling mismo sa maniobra ng ICI na para sa kanila ay hindi si Romualdez ang pasimuno at mastermind, kundi
siya ang magbibigay ng kaliwanagan. Okay lang kayo? Ganyan na talaga kapal ng apog ninyo para isalaksak sa taong bayan ang inyong diskarte at maniobrang balasubas at tarantado na wala pang investigasyong nakukumpleto, pinigilan na at pinalihis na. At sinasabi na ninyo ngayon na si Romualdez ay hindi sangkot at pwede maging state witness. Ang isang requirement sa state witness, aminin muna niya na mayroon siyang kinalaman, alam at sangkot siya sa pandarambong, sapagkat hindi ka magiging state witness kung hindi ka naging kabahagi ng aktwal at totoong pagpapatupad ng isang krimen. So therefore, kung kinokonsidera si Martin Romualdez as a state witness, ibig sabihin ba inaamin niya na may wrong kriminal na pananagutan at may kriminal na mga ginawa in the guise of flood control projects, in the process of the budget sa 3 taon ay kasabwat siya sa patupad ng mga kriminal na aksyon upang magkaroon ng pandarambong at pangungurakot? Yan ba ang ibig sabihin ninyo? At kahit aminin niya, for him to be considered at the minimum na siya ay magiging state witness, hindi rin po pwede automatic yon. Kahit umamin pa siya na involved siya, sangkot siya sa ginagawang pandarambong na ito at pagnanakaw at pangungurakot, kailangan ma-establish na hindi siya ang most guilty. Mahalaga po yun, ano? Those are basic elements, no? Granting for the sake of discussion na si Martin Romualdez ay iko-considera as among the possible state witnesses or state protected witnesses dito sa krimen na 1 trillion pesos na pandarambong. Ang unang requirement ay dapat umamin at ma-establish na sangkot at may kaalaman si Martin Romualdez sa pandarambong at pagnanakaw ng 1 trillion pesos na flood control projects. That's number 1. At kahit umamin pa siya at kanyang ideklara na mayroong kriminal na mga ginawa dito sa budget at pati sa pagpalusot ng mga pondo upang durubuhin, hindi automatic pa rin na kumo siya ay nagdeklara na may kaalaman siya at na-involve siya, ay siya na kaagad ang least guilty. Sapagkat ang least guilty lamang under the law ang pwedeng makukonsidera na posible mabigyan po ng State Witness Protection Program o maging state witness sa anumang kasong kriminal. Subalit, lumalabas ngayon, kahit sino po ang titingnan at tatanungin ngayon, si Martin Romualdez is the most guilty as chief architect and main principal conspirator with Marcos Jr. kung bakit nagkaroon ng posibilidad na naganap at na-consummate ang krimen ng 1 trillion pesos na pagnanakaw sa kaban ng bayan. So therefore, because of the undeniable and very apparent reasons and revelations as well as initial identification ng criminal trails, nagpapakita po na ang punong salaring kriminal bilang master architect at mastermind ay si Marcos at si Romualdez. So paano siya makukonsidera na least guilty? Yun, mga kababayan. Kaya dapat lamang nating suportahan ang panawagan ng taong bayan, kulungin, hatulan, at papanagutin at parusahan at bawian ng mga dinambong na kayamanan itong si Martin Romualdez. Hindi gawing state witness. Magbabalik po ang ating video analysis dito pa sa isang topic na gusto nating bigyan din ng emphasis. In our next video analysis, ang ibinulgar ni Congressman Toby Chanco, panibago na naman, na dapat pala naka-open transparent posting sa mga website ng gobyerno at even sa Congress ang mga party list projects, dahil dito idinadaan nila Saldico ang mga pangungulimbat sa party list nila. Bilyon-bilyon po yan, mga kababayan, at ganon din po ang ginagawa ng iba pang party list kagaya ni Martin Romualdez na ang negosyo niya, tingog party list ang business nila. Nadyan din po lumulusot ang mga pondo nila. Kagaya nitong kulukoy at tarantadong si Jude Asidri
na tagapagtahol at asong ulol ni Romualdez sa Kongreso. Party list yan, Tingog Party or Tingog Party List. And then si Saldico ako Bicol. Itong si Jojo Ang Wasaag Ilonggo Party List, no? Party list din si Garjola, CWS Party List din po yan. Ginamit pa ng Kulukoy ang mga kawawang construction workers. So tama lang po itong panawagan ni Congressman Toby Chanco. So pag-uusapan din natin kung makabuelo tayo sa isa pang video analysis. Ayan. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pakikinig, pagsuporta at patuloy na pag-promote ng ating video, ng ating talakayan at ng ating mga pagpapahayag dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob po at lubusang pinapasalamatan ni Ka Eric ang inyong kabutihang loob, pagsuporta, pagtitiwala at pagmamahal kay Ka Eric at sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Kayo po ang nagbibigay inspirasyon sa akin na magpapatuloy po tayo. Again, don't forget you can help and support our advocacy for good governance and against corruption and plunder and empowering the people to stand as a collective force sa ating advokasya for genuine good governance. Bangon Sambayanan People's Movement. Ang ating line of support through kay Langging or Rohilda Celis ay 0916-308-7710. Maraming salamat mga kababayan at mga tagapagsuporta ng ating Ka Eric Celis video talakayan at video analysis. Mabuhay po kayo at mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and your loved ones, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye!